Gitara ang kanilang sandata, talentong kailanman ay hindi mananakaw o lumipas man ang mahabang panahon, ang husay at naging legasiya ay hindi na mawawala. Kaya ngayon mga tropa ay tatalakayin natin ang ilan sa pinakamagagaling na gitarista sa kasaysayan ng Philippine rock music na sumikat at nagpasabog ng kani-kanilang galing sa larangan ng paggigitara. Pero marahil ang ilan sa mga kabataan ng bagong henerasyon ngayon ay hindi na sila masyadong kilala. Kaya naman ating kikilalanin sa video na ito ang 10 gitarista na nakagawa ng pangalan sa industriya. Pero paalala lamang po mga tropa na ang mga nasa listahan ay base lamang po sa mga iniidolo ko. Dahil napakarami pang mas magagaling na guitarist player dito sa Pilipinas na hindi napasama sa video na ito. Kaya naman kung magugustuhan nyo ay magkakaroon pa tayo ng part 2. Pang-10 sa aking listahan si Francis Reyes. Siya ay nakilala nung naging bahagi ng bandang Dadon. Pero bago pa man siya pumunta sa Dadon ay naging gitarista muna siya ng bandang After Image. Year 1988 nang magkaroon ng live concert ang Dadon na pinamagatang Salamat Teddy. Ito ay tribute sa namayapang si Teddy Diaz. Inalok si Reyes na tumugtog sa mga guitar part ni Teddy at mula noon ay naging support na siya ng banda. Year 1990 ay tuluyan na itong naging opisyal na gitarista ng grupo. Naging session guitarist din siya ng iba pang mga artist kagaya na lamang nila Lou Bonnevi, Joey Ayala at ang bandang POT para sa kantang Kulay. Jun Lupito. Si Lupito ay unang nakilala sa pakikipagtrabaho sa mga sikat na rock legend sa Pilipinas, kagaya na lamang nila Pepe Smith at ethnic singer na si Grace Nono at marami pang iba. 8 taong gulang pa lamang noon si Jun nang mapanood niya ang live concert ng bandang The Beatles noong 1966 at doon na nga nagsimula ang interes niya sa musika. At sa edad na 17 ay tumutugtog na siya ng blues at rock music. At noong 1979 ay nang mapasali siya sa bandang The Jerks. Ngunit umalis din siya sa banda noong early 90s. At pagdating noong taong 1995 ay nai-release na nga niya ang kanyang kauna-unahang solo album, which is ang pang-4 na single ay siya mismo ang nag-compose. Year 1996 nang manalo siya ng Guitarist of the Year sa Enyo Rock Award, Best Rock Song of the Year sa Kata Awards para sa kantang Reklamo ng Reklamo at Best Album of the Year sa Enyo Rock Awards. Noel Mendez. Nagsimula ang karera ni Noel bilang gitarista ng mga kilalang banda noong 80s. Siya ay former member ng bandang at sa kalaunan ay naging miyembro din siya ng bandang Second Wind. Isa sa mga pinakatumatak niyang performance ay nang tumugtog siya kasama ang bandang Dadon, where the replacement sa noon ay kamamatay lamang na si Teddy Diaz. Pero sa hindi malamang dahilan, siya ay nagsuot ng maskara at tinawag nga siya ng ilang mga tagahanga bilang si Zorro. Maraming nakatrabahong sikat na personalidad itong si Noel Mendez sa music industry. Isa na nga dito ay ang pag-arrange at pagtugtog ng mga guitar part sa 2 album ni Francis Magalona. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang tumutugtog at masasabing isa sa mga gitaristang bertuso dito sa ating bansa dahil napakalalim na ng kanyang nalalaman sa musika. Kung nais niyo siyang mapanood ay bisitahin niyo lamang siya sa kanyang social media account. Paul Sapiera. Siya ay kilalang lead vocalist at lead guitarist ng 90s rock band na Arcasia o mas kilala sa tawag na Rockstar, na nagpasikat sa kantang Parting Time at Mahal Pa Rin Kita. Bukod sa napakagandang liriko at tono, labis ding hinangaan ng mga Pilipino ang guitar solo ng kantang ito na mismong si Paul Sapiera ang gumawa. Sa kalagitnaan ng pamamayagpag ng Rockstar, bigla rin itong naglaho. Sumikat din naman siya bilang solo artist, ngunit mas pinili niyang pumunta sa ibang bansa upang doon ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Kung gusto niyo namang malaman ang dahilan, pwede niyong panoorin ang isa kong video. Pang-6 sa listahan ay si Perp De Castro, isang gitarista na labis na tumatak sa mga Pilipino, lalong-lalo na noong mga oras na nasa River Maya pa siya. Siya lang naman kasi ang gitarista sa likod ng iconic guitar solo ng 214 at ng Awit ng Kabataan.
Sayang lang at maagang umalis itong si Perp dahil 1 taon lang ay tinagal niya sa River Maya. Pero kahit gano'n naman ang nangyari, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang karera sa musika. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho, kagaya na lamang ng pagiging music producer at sound engineer. Taong 1998 ay nang manalo siya bilang Guitarist of the Year sa Enyo Rock Award. At sa kaparehong taon din ay nabigyan siya ng parangal sa Kata Awards bilang Best Instrumental and Arrangement for Perp's Boogie. Noong January 1999 ay naging Artist of the Month siya. Ganon din noong 2001 ay binigyan siya ng parangal bilang Best Rap Recording para sa kantang Love for Life ni Francis M. Ayon kay Perp ay nagsimula ang interes niya sa pagigitara noong mapanood niya ng live si Teddy Diaz noong 1987. Makikita ang kanyang buong pahayag sa kanyang YouTube channel. Dito ay binahagi niya kung paano siya na-impluwensyahan ng naturang rock legend. Gary Perez, isang legendary rockstar na sumikat noong late 70s at early 80s. Naging bahagi siya ng bandang Anak Bayan at tumayong lead guitarist ng female rock icon na si Sampaguita. Isa si Gary sa mga sumulat ng mga nakilalang kanta ni Sampaguita, kagaya na lamang ng Bonggahan, Sa Diyos Lamang, at ang 1978 power ballad song na Tao. Ginawan pa nga ito ng sariling rendisyon ni Sarah Geronimo noong 2012. Nagsimulang mahilig si Gary sa pagtugtog noong kasikatan ng bandang The Beatles at sa kalaunay nagsimula na siyang tumugtog sa entablado ng Olongapo sa edad lamang ng 14. Katulad din ni June Lupito, Resty Pabunan at Wally Gonzales, si Gary ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamagaling na gitarista sa kanyang henerasyon. Manuel Legarda. Si Manuel ay kilalang gitarista ng mga sikat na metal band sa Pilipinas, kagaya ng Wolfgang at Razorback. Siya ay nagsimulang magka-interes sa gitara sa murang edad na 12. Ito'y matapos niyang mapanood sa kauna-unahang pagkakataon ang live concert ng kilalang banda sa Amerika na bandang Kiss. Nang umingay ang pangalan ng bandang Wolfgang, ay kasabay din nito ay ang pag-ingay ng kanyang pangalan. Ang kanyang husay ay mabilis na napansin ng mga Pilipino. Hinangaan siya sa kanyang malulupit na mga solo at mga komplikadong riff sa gitara. Dahil dito ay binansagan siya bilang Randy Rhoads ng Pilipinas. Makailang beses din siyang nanalo sa Enyo Rock Awards noong 1995 hanggang 2001 bilang Guitarist of the Year at Best Hard Rock Guitarist of the Year noong 2006. Resty Pabunan, isang kompositor at tumatayong gitarista ng bandang Maria Capra na nakilala noong 1970s, na isa sa naging haligi ng rock music dito sa Pilipinas. Kasabayan ng bandang ito ang Juan de la Cruz Band, ang kantang Kamusta Mga Kaibigan, Buhay Gapo, at Exodus ay ilan lamang sa mga legendary rock songs na nagawa ni Resty. Sa edad na 8 taong gulang, si Resty Pabunan ay natutong gumamit ng ukulele at sa kalaunay natutong tumugtog ng gitara. Year 1960s, ito yung mga taon na kasagsagan ng Vietnam War, ay nagsimulang tumugtog si Resty sa mga nightclub sa Olongapo. Kasama ang mga kapwa Pilipino, sila ay tumutugtog ng mga awitin ng bandang The Beatles na naging patok na patok sa mga Amerikanong sundalo. Inspired by Jimi Hendrix itong si Resty, kaya naman nagsimula na siyang idiskubre ang mas mabibigat at mabibilis na mga musika. Kinuha niya ang kanyang kapatid na si June upang tumugtog ng bass guitar at ang kaibigan na si Rolly Averilla para naman pumalo sa drums. At doon na nga nabuo ang rock and roll trio na tinawag munang The Cyclones bago maging Maria Capra. Number 2, si Teddy Diaz. Si Teodoro de Villa Diaz, isa sa mga founder at original na gitarista ng bandang Dadon. Ilan sa mga hit single ng grupo ay sinulat mismo ni Teddy, kagaya na lamang ng kanilang debut single na Envelope Ideas at ang pinakapopular nilang kanta na Salamat. Isa si Teddy sa pinakamaimpluwensyang gitarista sa kanyang panahon na nakatrabaho ng iba't ibang mga artist at tumayong mentor ng noon ay nagsisimula pa lamang na intro voice. At ang mga kilalang gitarista ngayon, kagaya na lamang nila Chuck Isidro at Perp Di Castro, ay ilan lamang sa mga na-inspired kay Teddy.
Sayang lang at maaga siyang pumanaw dahil noong year 1988 ay nangpaslangin siya ng isang lalaki na hinihinalang nasa impluwensya ng alkohol at droga. Nangyari pa ito mismo sa harap ng gate ng kanyang kasintahan. Ang maagang pagkawala ni Teddy Diaz ay isang malaking kawalan sa industriya ng musikang Pilipino. Tinawag pa nga itong The Great Loss ng bahista ng Eraserheads na si Buddy Zabala. Pero sa likod ng kanyang maagang pagkawala, ramdam pa rin ang kanyang presensya at legasiya sa henerasyon natin ngayon. Si Wally Gonzales, siya ay isang Pilipino bluesman at professional na gitarista. Kilala siya bilang isa sa mga orihinal na miyembro ng Pinoy rock band noong 70s na Juan de la Cruz Band, together with the lead singer at drummer na si Pepe Smith at bass player na si Mike Hanopol. Pinalaganap ni Wally Gonzales ang rock music sa Pilipinas. Ang kanyang kahanga-hangang galing sa pagigitara ay ang naging daan upang mas mahalin ng mga Pilipino ang rock music. Year 1995 ay nang bumuo siya ng sarili niyang banda na tinawag na Wally and Friends. At ang isa sa mga pinasikat niyang nagawa ay ang tinawag niyang The Wally's Blues. Ito ay isang instrumental song na kung saan ay maririnig mo talaga ang malupit na melody ng kanyang gitara. Ito ay nagsimula sa kanyang second solo album na tinawag na On the Road. Ang paboritong gitara ni Wally ay ang vintage Gibson SG